At tayo nagbabalik sa Iabante Mo. Ipinagdiriwang ngayong Oktubre ang World Animal Month. Layunin nito na mabigyan ng kamalayan ng publiko para alagaan at protektahan ang mga hayop. Isa sa ating mga kababayan ang nagsilbing inspirasyon pagdating sa pangangalaga ng mga hayop sa karagatan, partikular ang mga pawikan. Siya si Carlos Tamayo, ang Operations Director ng Project Kurma o Coastal and Underwater Resource Management Actions. Magandang umaga sa iyo, Carlos Tamayo. Magandang umaga po. Salamat po sa pag-imbita and magandang umaga din sa mga nakikinig po ngayon. Yes, so ako nga pala si Jigo Postolero at gusto kong malaman, Carlos, kung ano ang pangunahing proyekto ng Kurma ngayon. Yes, yung Kurma po, this is a sea turtle conservation project, yung mga ating pawikan. And we are based in La Union. Ngayon po, actually, papasok tayo sa sea turtle nesting season. Ito ay usually nag-umpisa ng September, umabot siya ng mga March. Ayan. Oo. So ito naman gustong malaman ng mga kababayan natin, Carlos, no? Bakit ang pangangalaga sa bakit particular sa pawikan ang naisip ninyong advocacy? Yes, yung pangangalaga ng pawikan, actually, nag-umpisa lang siya nung na-discover namin na yung harap ng aming bahay, we live on the beach kasi po, dito sa San Juan, La Union. Nesting site pala siya ng pawikan. Ayun. Na-discover namin dito noong 2009. And through our research, actually nalaman namin na yung poaching was rampant at that time. Kaya naumpisahan yung Kurma Project para protektahan yung ating mga pawikan po. Ayun, oh. So ito, Carlos, gusto ko lang malaman siyempre yung backstory nito. Sabi mo nga, kumbaga natuklasan nyo lang, no? Nasa tapat ng bahay nyo, nesting site pala. So ano yung mga naging initial na reaction ninyo? Ano yung ginawa ninyo doon sa mga itlog, yung mga malilit na pawikan? Ano yung mga unang baby steps na ginawa ninyo until the time na inisip nyo nga kailangan na tayong gumawa ng movement patungkol dito? Yes, nung una po, syempre super excited kami. First time kami nakakita ng baby na pawikan. Pag nakakita kayo ng pawikan nag-emerge galing sa buhangin, napaka-amazing. May 100 sila nag-race papuntang dagat. And nung na-realize namin na poaching pala was prevalent, actually yung unang ginawa namin, kinausap namin yung poachers to find out ano yung reason kung bakit ba sila nagpo-poach illegally, to find out mainly financially driven. So dati po, ang benta na illegally dito ng itlog ng pawikan is 6 pesos per egg. Oh. So ang ginawa namin po was actually to partner with them and help them. So gumawa kami ng incentive program wherein nakaka-receive sila ng 20 pesos per egg. So tulong ito sa kanila. So fast forward to today, actually yung ating pawikan patrollers, sila yung mga former poachers. Ngayon sila na yung ating partners in conservation of the sea turtles. So recognized din sila by DENR, our provincial government, and our LGUs. So ito pong ginawa natin para maging sustainable. We work with the community, we address their needs, and now nagagamit natin yung skills na sa paghahanap ng itlog na pawikan. Ayun, no? So nabanggit nyo nga yung mga dating mga poachers, no? Sila na ngayon yung mga tagbabantay. Sila na ngayon yung mga kumbaga nagrumoronda dyan. Halimbawa, may kukuha ng itlog illegally, ganito. Ano naman yung parusa? Halimbawa, mahuli ka, wala kang alam. Ikaw nagbabakasyon lang, may nakita kang itlog, kinuha mo, tapos nahuli ka ngayon itong mga rumoronda. Anong may mga kaparusahan ba ito? O kakausapin muna? Anong mangyayari? Sorry po, medyo... yan. Okay, so... Magandang audio nun. Yung parusa ba po, yung tinanong nyo? Yes, Carlos. Halimbawa, mahuli, no? Na ikaw kumukuha ng itlog illegally. O mga ganyan. Yes. Anong mangyayari? Yes, so yung pawikan, ang pawikan kasi endangered species yan All 7 types of pawikan in our country sa Philippines, endangered po sila. Except yung isa. Yung hawksbill, actually critically endangered na siya. So halos extinct na po yan. Correct. So covered sila by our national laws. Actually, yung fine nga, pag kuwari, kumuha sila ng itlog or nagkatay sila ng pawikan, nagkaroon na ng technical problem. Possible imprisonment from 6 to 10 years. So medyo malaki pa yan. Oo. Pero sa inyo ba, in your case, may mga warning ba muna yan? Kakausapin? Kasi baka mamaya iba, kakyutan lang. Mga kinuha nila yung mga ganun. Wala silang ka-idea doon sa bigat ng punishment. Yes po. Bale, what we did here, dalawa po.
One is yung education, malaking bagay po yan, yung Correct. awareness. Kasi like dito po, yung kinakain yung pawikan na itlog dati, driven siya by mga paniwala. Naniniwala sila na okay daw siya sa asthma, pampalakas daw siya, aphrodisiac, where pag sa science po, na-explain ng science na hindi po yan totoo. Yung cholesterol nga nung isang pawikan egg, katumbas niya 27 chicken eggs. Wow, grabe. Meron pa yung mga toxins na masama sa katawan. So, yung education component, malaking bagay po yung awareness. Kaya ngayon din po, our big push is sa social media. So, yan, education is a big component po.